Eto mga idol, isang segment naman tayo ng question and answer portion. Interview naman natin yung kasamahan natin dito. Okay. Okay ba, boss? Yes, sir. Alright. Now that you are an OFW, mga ilang taon na pagtatrabaho mo dito? May 11 years na ako rito. 11 years. So bago ka nag-Saudi, ano ang trabaho mo sa Pinas? Pagka-graduate doon, pumunta pa akong Taiwan. So Taiwan ka talaga. Anong trabaho mo sa Taiwan? Machine operator. So lihis sa pagiging engineer. Pero sa electronics pa rin. Yun yung ano mo, first job pa rin. So for info, electrical engineer ka, di ba? ACE. So ano naman yung nangyari sa Taiwan? Bakit naisipan mo umalis doon? Hindi na ako nag-renew ng kontrata. Ilang years ka ba? 1 year lang doon. 1 year lang. Yung panahon ko na yon noon, tig-isang kontrata lang noon, hindi ko pwedeng bumalik ang Taiwan noon. So walang problema sa salary or whatever. Okay naman sila. So after Taiwan, nakauwi ka na ng Pinas. Umuwi ako ng Pinas. And then sa Pinas, nag-work ako una sa Manila, tapos mayroon nag-offer sa akin sa Dagupan. Sabi ko mas maganda kasi malapit na sa amin. Anong work naman 'yon? Sa machine operator pa rin nung nasa Manila ako, pero paper company siya. Okay. Tumagal ka naman doon? 2 buwan. Okay. So may nag-offer sa akin sa Dagupan. Dagupan. So lumipat ka? Oo, 10 years ako sa Dagupan. Anong trabaho naman? Electronic specialist. So medyo linya na sa profession mo. So, telecoms na telecom. Tumagal ka naman doon? 10 years. 10 years. Then, 10 years. Then nag-offer uli yung kaklase ko rito. Sabi niya, gusto mong mag-Saudi. Kasi siya pa-exit. Kailangan niya ng... Kasamahan mo dati? Classmate. Classmate. Sa college. So, anong year ka andito sa Saudi? 2011, September. 2011. So, matagal-tagal ka na rin pala dito. So, kasi yun yung time na ginagawa tong warehouse. Okay. So, di ba merong nahulog noon? Kailangan nila ng isa pang safety officer. Nakita nila may training ako ng safety. Bakit? Pwede ka pang mag-safety. Sabi, kulang sila ng safety noon. Sabi ko, kung same yung sahod, okay lang. Sabi ko, tinanggap mo? Tinanggap ko. Mas magaan. Same ang sahod, mas magaan yung work. Naka 1 year kami rito. Tapos na yung phase 1, binabalik na kami rito sa sa loob. Ulit. So, di ba nabanggit mo nga na maswerte ka nakapagtrabaho, nagkaroon ka ng offer sa Dagupan, napalapit ka sa pamilya mo. So, nung transfer ka sa Saudi ngayon, ano yung naging struggle mo? Kasi lumayo ka na malayo ka na. Struggle ko yung kultura. Diba, iba na yung dito eh. Tapos pagpasok ko rito, bakit puro lalaki lahat? Galing ako sa Kuwait, diba? Sabi ko, bakit puro lalaki lahat? Tapos yung language barrier. Okay. Diba? Tapos, yun nga, yung kultura. Kasi panahon nun, Ramadan nun, nung dumating ako rito eh. Hajj na pala nun. So hindi ka naman nahirapan mag-adjust sa pamilya? Sa pamilya, homesick. Tapos yung weather, sobrang mainit ng panahon na yun. Yung unang Hajj ko rito, masyado mainit talaga. Sumigi yung asthma ko nun. Kasi yung alikabok, sunstorm. So ibig sabihin, naging safety ka dito sa factory. Mga ilang taon yun? Mga ilang taon? Isang taon. So after nung... Uli nila akong sa side engineer electrical. After 1 year. Ito yung pangalawang bansa na nagiging OFW ka. Oo. Okay. Ano kaya yung nag-udyok mo na binabalik-balikan mo pa rin yung pagtatrabaho sa ibang bansa? Mas malaki yung sahod. Para pag nasa Pilipinas ka. Kasi? Maliit yun ang sahod. Kumpara dito, kahit na yung malayo ka sa pamilya mo, natutugunan naman yung financial yung needs nila. Needs nila. Nakakapag-provide ka. Na mas gumiginhawa sila, mas maginhawa. So, ganun pala. Yun yung kapalit nung ginhawa, kailangan mo magsakripisyo. Tama. Oo. So, ano naman maipapayo mo na may mga balak na or yung gustong mag-abroad? Mag-abroad. Ano lang, yung kung gusto mo talagang umasenso, meron kang sakripisyo na hindi naman lahat maginhawa. Kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya. Sipaga diskarte. So, tapos, ngayon ano yung
position mo ngayon dito sa factory? Electrical site engineer. So, nagsimula ka as operator, ngayon, Dito kumbaga, senior engineer ka na. Oo. So, hindi talaga nadadaan sa mabilisan ng lahat. Ano? Lahat naman, ano ka sa baba, at Hanggang sa tumaas. lahat naman magagaling sa baba. Okay. So, salamat idol sa pag-share mo ng buhay mo. So, sana ma-inspire natin. Salamat. Sana ma-inspire natin yung mga bago engineer na mag-abroad. Okay? Salamat. Sa susunod ulit. See ya! Follow for more!